Hi guys, welcome back to Tarot Page Philippines. So this video, let's do the weekly horoscope para po sa may mga sun, moon at rising sign na Aries for October 27 to November 2. Kung bago ka, subscribe, like, and share. At kung hindi mo alam yung sun, moon at rising sign mo, sa dulo meron po tayong, sa dulo ng video, may link tayo para dito, para mapanood mo. Importante kasi siya. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung kailangan nyo po magpa-schedule ng private readings or spell works, or gusto nyo lang mag-donate, you can use our Gcash Maya details at the bottom, the description below, or the things bottom sa baba. Aries, how are you? Nadaan mo ang birthday week ko pala, no? Itong video na to. Okay, so we have here is the Knight of Swords. So, daming mga from the past na medyo binabalik. It's about memories na parang, bakit mo naalala to? Bakit important? Bakit biglang pumapasok mo lang sa isipan mo si ganito? Or may mga bagay na nagtitrigger ng mga memories mo. It's normal. Kasi nasa tayo? Nasa pre-shadow tayo ng Mercury retrograde. And yung mga bagay na yan is may purpose. Bakit hinahayaan ng universe na maalala mo sila? Hindi dahil parang bet lang ng universe kasi para pagtripan ka. No. This is something na medyo may malalim pa. And we will find out habang lumalalim yung reading natin. Pero, what are you showing people? Ano ba yung cover mo ngayon? So, we have here the card of the moon. Dude, ganito advice ng card sa'yo. Okay naman na talagang ipakita natin that we are strong, capable tayo, lumalaban tayo, na kaya natin. Pero may paalala sa yung card of the moon. Tulad ng buwan na nagbabago ang kanyang itsura in time, same thing with you. Huwag mong hayaan na ma-stagnant ka sa isang itsura lang. Kung kailangan mo minsan na ilabas yung mga nararamdaman mo, kung kailangan mong sabihin kung ano yung sa loobin mo, o yung tinatawag natin na mag-vent out, makawala ng steam, gawin mo. May mga tao naman sa paligid mo na willing eh. May mga tao naman sa paligid mo na makikinig sa'yo without any judgment. So, alam mo na may mga taong to, andun lang minsan hinihintay ka lang nila na magsabi ka sa kanila. Kasi ayaw naman nilang i-invade yung privacy mo. Now, yung desire card mo, meron tayo dito is si Four of Pentacles. So, this card is actually advising, bakit gusto mo talaga mag-detach, no? Gusto mo munang medyo, alam mo yung tipo kung meron lang lugar, kung pwede mo lang gawin siguro na pumunta sa isang lugar na mag-isa ka, wala kang kakilala, walang signal ng telepono, or siguro magpapatay ka ng phone for the meantime kasi baka kailanganin mo. Gagawin mo. Andoon na pupuntahan mo yon. Kasi parang andun yung point na kailangan mo mag-refresh. Kailangan mong makahinga. Kailangan mo nang maiba yung environment mo. Gusto mo nang humiwalay. Parang gusto mo na, pwede bang for today's video, ako muna. Parang for today, sa buhay ko, ako yung bida. Naman problema eh. If you want na kumawala, ako ginagawa ko, so naglalakad-lakad ako, on my own, or magkakapila ako sa lugar, go! Wala namang masama doon. Kailangan, boundaries is very important din. Now, yung foundation mo, we have here is the Knight of Wands. So, yun nga, siguro madami din sa inyo na may regret, kasi siguro kaya binabalik yung memories na din. Kasi parang, ba't kasi pinili ko to? Sana ito na lang para ito yung nangyari, or ito yung na-maximize ko to, o ito yung magandang nakaloob sa akin. O, alam mo yung ganun eh, na nagkakaroon ka ng point ng mga comparison with regards sa mga nangyayari ngayon. Alam mo, wala namang problema dun eh. May mga ganun tayong moments. Normal yun. Ang hindi normal yung magpapakain ka sa ganong klaseng isipin, na nakakainin ka, lalamunin ka ng ganong klaseng emotion. Kasi dapat andun yung point na ikaw pa rin yung magiging in control. Yes, pagbigyan natin ang sarili natin from time to time para maging ma-release yung emotions natin,
Yung, kumbaga, if you want to question, go, wala namang problema. Pero, huwag kang mag-stay doon. Kumbaga, sabi nga nila, pinagdadaanan. Kaya yung term na pinagdadaanan, kasi hindi siya tatambayan, hindi ka doon titira. Dadaan ka lang. Bigyan mo ng time yung sarili mo to i-process yun. Hindi naman masama na bigyan ng moment yung sarili for that kind of matter. Well, because in the past, we have here is the card of death. Okay. Tayo mo pa lang sinacrifice. So, alam mo yung regret ng, paano ma-explain? Yung, buti, ito kasi ginawa ko to para kay ganito tapos sa bandang huli, niloko lang niya ako. Ako naman naniwala ako kay ganito. Tapos until now, taon na, wala pa rin bayad. Yung point na, it's not about the sacrifice. Actually, ikaw yung na-affected kay. It's more on yung natiwala. Doon ka talagang nagkaroon ng impact sa'yo. Doon mo nakita na, yun yung regrets mo. Ang dami, may mga nilet go ka. Parang andun yung point na, dapat inuna. Kung inuna mo to, di sana ito nangyayari. Or kung ginawa mo to, di sana ito yung na-save mong pera, mga ganong bagay. Or enjoy mo tong gawin. Regrets, part ng life yan. Pero ang tanong kasi, nang gagawin mo dun? Magpapasukob ka ba dun? Or, sabi nga ng possible na ikaw, is the Ace of Wands. Or gagamitin mo yun, kasi ang dami sa inyo gagamitin yun, para maging way, para hindi na mangyari ulit. Kumbaga, andun yung sinasabi nga, charge to experience. Na, okay, so nangyari yun, wala na akong magagawa, learn my lesson, move forward. So, ang dami sa inyo, ganun yung magiging thinking na, okay, sige, mag-move on muna tayo. Kasi hindi naman naging hindi maganda yung mga ganong kaganapan. Which is a very good thing, sabi nga nung card sa'yo. Madami sa inyo nagagamitin yon as a way para maging stepping stone kung ano yung mga nagawa at nasabi before at mga hindi nagawa at hindi nasabi before, iti-take note na. And yun yung magiging guidance nyo para magawa nyo yung or magkaroon kayo ng proper movement. So kung nakaka-relate ka sa readings, don't forget to subscribe, like, and share, ha? Tuloy natin yung readings mo mula. Okay, so your physical environment we have here is the card of the star. Alam mo yung point na nagtitingin ka ngayon sa paligid mo ng inspiration, ng guidance. Kumbaga, may standard ka kasi na dapat ganito siya. Dude, paalala lang ha, yes, may standards tayo kung sino yung lalapitan natin to help us or to guide us. Pero tandaan mo, ang universe, pag yan nagbigay ng tutulong sa'yo or mag-guide sa'yo, andun yung point na sabihin na lang natin, yung standards mo, madalas yan, maitsipwera. Kasi may mga moments na bibigyan ka ng universe ng taong tutulong sa'yo who you think na hindi ganun tataas yung pasok sa standards mo. The reason behind it, ito na nga dugtong natin, 7, yung emotion variant mo, the 7 of Wands. The reason behind it kasi, gusto ng universe na turuan, i-humble ka. Turuan ka na ang universe is madaming pamamaraan para i-reach out ka, madaming pamamaraan para turuan ka, madaming way para, or madaming ibang, pwedeng gumamit ng kung sino-sino. So, andun nga yung verse sa Bible, if I remember correctly, parang, God uses the weak to humble the strong. Now, your hopes and fears we have here is the card of the hermit. Literal, ano ba? Magbabakasyon ka ba? Magbakasyon ka na. Ulit sa cards mo. So, we have here the card of the hermit. So, hermit kasi is about solitude. It's about analyzing din kasi. Connected siya kay Virgo. So, it's about analyzation, about the service. Dude, yung mga nag-hope sa inyo na magkaroon kayo ng moment ng bakasyon, alam mo, gawin mo na, masyado mo kasi sinasaalang-alang yung iba, how they react, how they feel. Pwede bang ngayon lang? Since, ngayon naman na ikaw naman yung, ano yung maramdaman mo, ano yung pakaramdam mo, ano yung gusto mo ang pwedeng sundin natin? Ngayon lang, kahit ngayon lang, pagbigyan natin. Kasi we have here is the possible future. We have here is the card of the Chariot. So, andito yung pinapaalala ng card sa'yo that, yes, concerned ka sa mga family mo, sa friends mo, sa loved ones mo.
Pero meron ka dapat maging concerned ka pang isang tao, isang klaseng relasyon. That's your intrapersonal relationship. Your relationship sa sarili mo. Tandaan mo, part ka din ng family. Ikaw, isa sa mga members ng family na dapat meron ding binibigyan mo din ng tamang atensyon, tamang care, and pinapala din ng card na to. Yes, a lot of you, pipiliin nyo yung sarili nyo because kailangan, kasi ang tagal ng hindi. So, I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. And don't forget po to subscribe, like, and share. So, maraming salamat sa inyong lahat. God bless. Namaste. Hare Krishna. Blessed be. And hope to see you sa next videos natin. From Baguio City, I'll see you very soon po. Bye!